Sa balita naman sa labas ng bansa, sumalakay na ang Iran sa bansang Israel nitong weekend. Sa video, tila umuulan ng missile sa himpapawid ng Jerusalem kahapon po yan ng madaling araw. Umalingkang ang sirena sa buong lugar bilang babala sa mga residente sa nangyayaring missile attack. Naharang naman ang mga missile gamit ang Iron Dome ng Israel. Ayon sa puwersa ng Israel, mga ballistic drone missile ang pinakawala ng Iran. Ang pag-atake ng Iran ay gante sa pag-atake ng Israel sa konsulado ng Iran sa Damascus, Syria noong April 1 kung saan 7 ang nasawi. Agad namang nagpulong ang War Cabinet ng Israel. Sa ngayon, isa pa lang ang napaulat na nasugatan sa missile strike. Nangako silang gaganti sa mga nasa likod ng pag-atake. Marami naman Pilipino ang naiipit sa magdamagang missile attack ng Iran sa Israel. Nakunan pa ng ilan sa mga Pilipino ang mismong pag-atake ng Iran. Marami tuloy sa kanila ang agad ang hindi makatulog at nangangamba ngayon na baka lalo pang tumindi ang bakbakan sa mga darating na araw. Dahil nga po sa muling pagtindi ng tensyon, naglabas na po ng abiso ang Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv at pinapayuhan nila ang mga Pilipino doon na huwag munang pumunta sa ilang mga lugar sa Jerusalem, sa West Bank at sa Golan Heights at ilang bahagi po ng Gaza at Lebanon. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasaktan sa magdamagang pagpapasabog. Pinaghahandaan na rin ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang paglilikas sa mga Pilipino. Aabot sa 30,000 ang mga OFW sa Israel. 8 naman ang tinamaan sa panibagong serye ng pamamaril sa Chicago sa Amerika. Nangyari pong insidente sa isang residential area, isang batang patay, 7 iba pang sugatan kabilang ang 3 ring bata. Blankong mga pulis sa pagkakakilanlan ng gunman pero base sa kanilang investigasyon, posibleng gun o gang-related shooting ang nangyari. Doon po naman sa Australia mga kapatid, 6 ang patay sa walang habas na pananaksak sa isang shopping mall sa Sydney. Sabado ho ng tanghali nang mang-amok ang isang lalaki na may bitbit na kutsilyo. Kwento po naman ng mga nakakita sa insidente, agad sinugod ng salarin ang mga taong pinakamalapit sa kanya. Bukod sa mga patay, 12 ang sugatan. Sakto ho naman na may babaeng pulis sa mall na siya ho namang bumaril at nakapatay sa suspect. Patuloy pang investigasyon pero isinasantabi po ang anggulong terorismo sa nangyaring pananaksak. Sinagip naman ng mahigit 170 katao matapos pumalya ang isang linya ng cable car sa bansang Turkey. Ayon sa ulat ng Reuters, kalagitaan ng biyahe ng mga pasahero nang bumanggang sinasakyan nilang bagon sa isang tumumbang poste. Isang agad nasawi sa disgrasya habang 10 iba pang sugatan. Dahil po dyan, tumigil din sa pag-andar ang iba pang bagon. Dali-dali namang nagkasa ng rescue operation ng militar para sagipin ang ibang na-trap. Inabot ng magdamagang operasyon pero bago na iligtas ang lahat ng pasahero. 13 individual ang inaresto kabilang ng mga opisyal ng kumpanyang nagpapatakbo ng cable car. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.